dapat may pasalubong. Karaniwan, mga matatamis mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Kaya kahit pagkainit-init, dapat ngumiti ng pagkatamis-tamis. The Philippines was born for greater things. Buwagin ang sistemang bulok. Ngayong panahon ng eleksyon, mag-ingat sa matatamis na pangako ng mga politiko. Nananalig ako sa inyong kapangyarihan. Huwag tayong makalimot na manatili sa tabang. Lahat sasabihin nila, masungkit lang ang ating mga boto. Ang tunay na kalayaan ay maranasan. Number one platform ko, labanan ng kahirapan sa bansa. Kaya po natin lahat yan. Pero kung matatamis na pagkain sa iba't ibang bahagi ng kapuluan ang pag-uusapan, tsak, landslide winner yan sa panlasa ng bayan. Nangunguna ang probinsya kung saan ekta-ektarya ang taniman ng mga tubo na siyang ginagawang asukal, ang Negros. Bacolod, syudad sa Negros Occidental. Ang mga turista rito, nagayuma ng ubot tamis nilang muscovado. Espesyal na asukal na gamit sa paggawa ng piyaya. Higanting industriya rito sa Bacolod ang paggawa ng piyaya. Kung dati, mano-mano ang pagluluto nito, ngayon, makina na. Yung mga top 10 na product namin, the number one talaga is piyaya. Nag-export na rin kami sa US and then some in Canada. Meron na rin mga kasamahan na yung mga pumupunta rito na dinadala rin nila sa Middle East. Ang dough o tinapay, minamasa ng makina. Makina rin ang naglalagay ng palaman na muscovado sa tinapay. Sunod itong hahatiin sa maliliit na bilog. Pipipiin at saka iihawin. Sa paglipas ng panahon, nagbagong bihis at korte na rin ang piyaya. Meron na ngayong crispy piyayitos, mas maliit at mas malutong. Piyakilyos o piyaya na hugis barkilyos. At piyaya cones o apang piyaya. Malagkit siya, tapos masarap talaga. Pura may chocolate, matamis. Sa daming araw ng matatamis na pagkain ng mga Ilonggo, parang araw-araw, piyesta. Sino ba naman ang makakatanggi sa lutong at tamis ng pambato ng mga Ilonggo? Ang barkilyos. Salitang Espanyol na nangangahulugang manipis na biskwit. Ang barkilyos ng Iloilo, mas matanda pa raw sa Republika ng Pilipinas. Taong 1896, mga buhanging hinahaluan ng puti ng itlog ang ginagamit para pagdikitin ang mga bato sa mga ginagawang simbahan. At para hindi masayang ang mga pula ng itlog, ginamit ito upang makagawa ng tinapay, na kalaunan naging barkilyos. Noong araw, ang rolyo ito, kahoy. Ngayon, iba na kasi hindi pantay yung kahoy. Isa sa mga naunang gumawa ng barkilyos dito sa Iloilo, ang pamilya ni Aling Alicia. Yung barkilyos namin, nagsimula ng 1896 hanggang ngayon. Patuloy pa rin ang paggawa namin ng barkilyos kasi yun ang hinahanap ng mga tao. Ang minasang harina, gatas, asukal at itlog, iipitin sa pinainit na malapad na bakal. Pagkaluto, ihuhulma ito. Kailangan mabilis ka ito kasi pag hindi ka mabilis, matigas yung hindi marolyo. Matamis, parang may gatas. Isa to sa mga delikasisang Iloilo. Isa pa sa mga ipinagmamalaking matamis na pagkain ng Iloilo, ang nakalalasing sa sarap na butterscotch. Hello!
Ang negosyanteng si Evelyn, ang ipinamimerienda sa kanyang mga bisita, butterscotch na siya mismo ang nagluto. Pinaghahalo-halo muna ni Evelyn ang itlog, asukal na pula, butter at corn syrup. Yung corn syrup or light syrup, yung invert sugar na magpapachewy sa kanya. Sunod niya itong nilagyan ng vanilla. Hinaluan ng harina, baking powder, konting asin at